Yusek, sa isang Facebook post, sinabi ni Mike Defensor na kung campaign donations ang batayan ng plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, bakit hindi raw po nasisilip ang campaign donations sa kampanya ni Pangulong Marcos Jr.? Partikular ang mga donor na kalaunan ay naitalaga po sa gobyerno at tinawag rin po niya itong selective justice. Ano po ang masasabi rito ng palasyo? Ang problema kasi kay Mike Defensor, mas gusto niya pang idiin ang kwento laban kay Senator Rodante Marcoleta. Unang-una po, naisip po ba niya na at the time na tumakbo ang Pangulong Marcos Jr., siya ay pribado, private citizen. Iba naman po ang sitwasyon ni Senator Rodante Marcoleta. At that time, siya ay congressman. At inamin niya sa kanyang programa na ayaw ipaalam ang identity ng mga donor. Sabi nga niya ay marami sila. Kaya nga iniisip ko yung tatlo ba, ayun na ba yung marami? O baka meron pa, more than 3. At sinabi niya ay ibibigay namin sa ito at ito ay gawin mo na lang utang na loob. So magkaiba po ang sitwasyon at estado ng Pangulo at the time na tumakbo siya ay pribado at at the time Congressman Marcoleta ay isang congressman. Pangalawa, si Senator Dante o Rodante Marcoleta, hindi po niya dineclare ang sinasabing pondo. Ang 75 million pesos ay hindi po nakita sa SALN at hindi rin po nakita sa SOSE. Taliwas sa pagkukumpara ni Mike Defensor dahil ang Pangulo, kumpleto ang pag-report sa SOSE. Kung hindi ito uminit at hindi ito na-issue, yung 75 million ay hindi nyo makikita kung saang record. At pakitanong na rin po kay Mike Defensor, kung binayaran nga ba niya yung donor tax, ang sabi niya ay oo, kailan niya ito binayaran? Binayaran ba niya to matapos na uminit na lang yung issue at nabanggit ang patungkol dito sa 75 million pesos? So, yun po ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag niyo pong ikumpara dahil ibang-iba po ang nangyari at ginawa ni Senator Marcoleta sa pondong 75 million pesos. Tanong mula kay Rowena Papasin, Billionaire News. Good morning, Yusek. Follow-up question lang po kay Marcoleta kasi ang fears yata or concerns ng Iglesia ni Cristo is that hindi magiging impartial yung courts dun sa kaso ni Marcoleta. Ano pong sinasabi nila na Malacanang may be able to influence kung ano yung magiging desisyon ng korte? Ano pong masasabi niya dito? Ipapaumanhin, pero hindi ko pa po siya nadinig. Meron po bang ganong statement? Na magiging impartial ang korte dahil uutusan ng Malacanang? So ito po, niraise po nila mismo ito. Unang-una po, may separation of powers. Kung malakas po ang ebidensya ni Senator Marcoleta, kaya niya po itong panindigan. Walang pag-iimpluwensya, walang pambabraso, walang pang-pressure ang gagawin ng ehekutibo. Dahil ang ehekutibo at ang Pangulo ay ginagalang po ang desisyon ng korte. Huwag po nating bigyan agad na mali siya kung ano ang magiging desisyon ng korte. Dahil wala pa po sa puntong yun. Nandun pa lang po sa pag-submit or rather pag-file ng case sa Sandigan Bayan. So hindi po maganda na bigyan natin ng dungis ang ating mga korte, ang ating justice system. And one other question po, Yusek. Ano po ang reaction ng Malacanang na nung pumunta kayo, lumipad kayo, going to Vancouver, ay protesta yung iniwan nyo? Pagdating dito, may mga protesta pa rin. Ang Pangulo naman po, siguro lahat naman ng bansa at lahat naman ng mga leaders ay sanay sa protesta. Ang tanong na lang natin, yung kanila bang sinisigaw ay may katotohanan?
ang kanila bang sinisigaw ay mayroong basihan. Kung ang kanila bang isinisigaw ay talagang paninira lamang at walang ibang dahilan kung hindi ibaba ang bansang Pilipinas sa mata ng ibang bansa. Hindi ba dapat minamahal natin ang sarili nating bansa? Hindi sa pamamagitan ng pagprotesta ng walang basihan. Huwag nilang sirain ang sarili natin, bansa. Nadig natin kung ano sumisigaw nila kahapon. Kung meron po silang ebidensya, lahat ng sumisigaw dyan, lahat na nagpoprotesta, kung lahat kayo po ay may ebidensya, kayo po ay malayang pumunta sa Ombudsman, sa DOJ, magsampa na kayo ng kaso. Kaya sa ating palagay, although may freedom of expression, lahat ng kanilang sinasabi sa ngayon ay walang basihan, kundi puro ingay lamang. Okay, sunod tanong mula kay Rog Cultura. Yusek Claire, tungkol po dito sa isang open letter for the President ng isang kababayan natin dito sa Vancouver, mula kay Eri Maestro, nananawagan po siya kay President Bongbong Marcos na kung pwede po ay mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso. Can we have a statement po sa inyo? Sa ngayon ay wala akong mga ibibigay at hindi pa natin ito napapaabot sa Pangulo. Pero makakarating po ito. Makakarating po ito. Sa pangpahaba na tanong mula kay Tristan Nadal, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Not sure if nabasa nyo na po itong balita, but the Sandigan Bayan Archives graft case against fugitive Zaldico. Ang sabi po ng Sandigan Bayan, because he has remained at large for more than 6 months after the arrest warrant was issued. While the IBP says it's procedural, ginagawa naman po talaga yun ng court. Pero po, meron bang parang kasi baka ang maging perception is ang tagal nahuhuli ang tagal hindi pa rin nahuhuli ni Zaldico. So is this a wake-up call para din po sa mga authority to pursue Zaldico intensely? Hindi naman po pinapabayaan ang obligasyon na hanapin si Zaldico. Dahil sabi nga po nila, napakahalagang testigo ni Zaldico at mahalaga rin po siyang tao para sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa kanya. Tandaan po natin, siya po mismo ay may kaso at siya ay may pending warrant of arrest. Totoo po na procedural ito. Kasi parang nakita ko, nabalitaan ko na dinismiss na daw yung kaso ni Zaldico. Hindi po yan totoo. Pag sinabi po nating archive, ito ay hindi lamang po ilalagay sa mga active cases na ini-schedule for hearing. So ilalagay mo muna po ito sa status na naka-archive. At kapag ka po nahuli na si Zaldico, bubuhayin po. Ilalabas pong muli ang kaso para maging active. Pero hindi po umaandar. Tandaan po natin, pag ang kaso po ay naka-archive, yung period, hindi po ito umaandar, nahinto siya. So kahit matagal siyang hindi nakabalik ng Pilipinas at kapag ka po siya ay nahuli, aandar at aandar po yung kaso. Meron tanong mula sa Malacanang Press